yung successful, it doesn't mean millions of dollars, billions of dollars. Pagiging successful kasi, para depende yun sa atin. Depende yun sa puso nyo, kung ano yung gusto nyo. Kung kontento na kayo sa may konting savings kayo per month, kontento na kayo sa simpleng buhay, that's already success for you. Depende siya sa'yo, sa buhay mo. You have to think na yung buhay nyo, sarili nyong universe yun. So, may mga nag-chat sa akin na, bakit ang galing mo mag-advise? Sabi daw, sobrang galing ko daw mag-advise. Life is very simple. It's just that, tayo ng mga tao, tayo na nagpapakomplicate sa buhay natin. May girlfriend ka na, bakit ka kumakausap ng ibang babae? May boyfriend ka na, kailangan mo makipaglandian dyan sa Discord. Kung may boyfriend ka na, or may girlfriend ka na. If you don't want that to do to you, why are you doing that? Diba? Ano lang yun? Sa mga bagong viewers dyan, it is 3:37 a.m. So, the reason why, may mga nagtatanong, bakit ako nagsistream ng ganitong oras? Kasi tulog ako ng daytime. The reason why I do that, and bakit ako nagsistream na wala naman kayong binibigay na kick sa akin, wala naman kayong binibigay na sub sa akin, it's because I love doing this. I love talking to you. Diba? Sinasampal ko kayo ng katotohanan na hindi ka lang para dyan, na hindi ka lang pwedeng magstay dyan. The reason why yung mga tao nagiging successful, kasi alam nila, confident sila sa sarili nila na, yes, I was born poor, pero hindi ako mamamatay na mahirap. Yes, mahirap yung parents ko, mahirap kami, pero hindi ako mamamatay, hindi ako magsistay na ganito. Yes, wala akong parents, wala akong nanay at tatay, pero magkakaroon ako ng mas magandang pamilya in the future. That's the reason why I stream. I say real talk. Naiyak na naman ako. Naawa kasi ako. I have my mom and dad, yes. Pero may mga mahal ako sa buhay na nakapaligid sa akin na wala ng mom and daddy. That's how much dapat nyong i-treat yung mga karelasyon nyo. Treat them na parang, meron kasing sobrang lapit sa puso ko na wala na siyang mom and daddy. And sabi niya sa akin, baby, wag mo ako saktan ha. Sabi niya, ganon. Sabi ko, wala ka na nga mami at daddy, ba't pa kita sasaktan? Di ba ganon yun? Kung sasaktan mo lang din naman yung tao, ba't mo ba binibigyan ng oras? Di ba? You're there to provide love, support, care. Kaya yung iba dyan, na merong mga ka-secret Discord call, may mga jowa na kayo pero nag-RP pa lang kayo. Maliban sa mga content creator maliban sa mga content creator, kasi may mga content creator na may mga jowa sila sa RP, it's because of content. Pero, yung may mga jowa na dyan, tapos may mga ka-double Discord call, dude, may karma. Pag yung mga inaapakan nyo na tao, mas malapit kay God, mas doble yung karma sa inyo. So, think about it. Yung mga sinasaktan yung babae, or yung mga lalaki, think about them as, paano kung kapatid mo yun? Tapos umuwi yung kapatid nyo, umiiyak. Kapatid mo, mami mo, or daddy mo. Umiiyak, kuya, niloko ako. Imagine how would you feel sa kapatid mo. Kasi kung iisipin mo yun, kung i-imagine mo yung pain na yun, you will never, ever, ever hurt anybody sa buhay nyo. You have to think like that. Nung lalaki na nanghingi sa akin ng pera, yung nagpabago ng buhay ko before, di ba may kwento ako sa inyo ng ganun? Na around 50 years old siya, nasa Philippines yun, na humihingi siya ng gutom na gutom siya. As in, makikita mo yun kung fake ba yun or hindi. Kasi umiiyak siya chat, tapos gutom siya. Luha na lang ako kasi sabi ko, paano kung daddy ko to? Paano kung kuya ko to? Paano kung lolo ko to? So the last 50 pesos that I have sa bulsa ko, binigay ko, and naglakad lang ako nun, pauwi. I was not, hindi ako nag-expect na may nanonood pala sa akin. Hindi ako nag-expect na nung ginawa ko yun, nanonood pala siya. Nakita niya pala yun. Hindi ko alam na nung ginawa ko yun, yung nagbigay ako ng 50 pesos na natitira, it's not about the price. It's not about kung gaano kalaki yung binigay niyo sa tao. Nung binigay ko yun, wala akong hinahangad na, anong hahangad ko na kapalit dun? Hindi ko alam na may nanonood pala sa akin. At nakita ko gaano kalaki yung puso ko nun. Yun yung nagpa-change ng buhay ko, guys. May nakuha kong mail pagbalik ko. As in, sobrang sobrang hindi ko siya makalimutan kasi ramdam ko pa rin yung happiness. Nagpa-change talaga ng buhay ko yun. Yung level nun is like para akong nanalo ng 1 billion. Ganon. Yung ramdam mo sa lahat ng ginagawa nyo sa buhay, na feeling nyo walang may nakakakita sa inyo, siya. The only creator, hindi ako gumagawa ng storya,
hindi rin ako naghahakot ng mga na maniwala kayo na may God, na may Diyos na lumikha sa atin. Pero ito talaga yung paniniwala ko eh. You can't change me. I believe in God, I believe in Allah, I believe in the universe, kung ano man yung gusto niyong sabihin. Kasi hindi ko rin sinasabi na mali kayo. I respect you, pero this is what I stand for. The moment na I accepted Him as my Lord and Savior, everything changed. Lahat. Kaya lahat ng mga problema nyo, minsan may mga nagsasabi sa akin, Trixie, bakit ganun? Bakit ako nag-grind naman ako pero laging may problem. May mga tao na biniblame siya sa lahat-lahat. Pero hindi nyo ba na-realize na minsan may mga pinapadala siyang hint? Number 1 na hint na pinapadala niya, guys, is yung gut feeling nyo. Halimbawa, pupunta kayo sa lakad na ganito, pero ang sama ng pakiramdam nyo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Bakit ganun nasusuka ako? Ang pangit ang pakiramdam ko. Don't go. You have to follow that. That's number 1. That's Holy Spirit telling you na huwag kayong tumuloy. Hindi ako natatakot lumabas. Hindi ako natatakot sa mga adventure na ginagawa sa buhay. Kasi naniniwala ako na kung oras mo talaga. Naranasan ko dati noon. Mahilig kasi ako pumunta sa mga Mindanao area. Tapos di ba may mga ano doon, NPA, yung mamamaril na lang bigla-bigla. Tapos nasa jeep ako noon. Guys, namatay yung katabi ko. It could be me. Ako naniniwala ko sa mami at daddy ko. I trust my mom and dad that they're not gonna leave me. Hindi nila ako iiwan kahit saan ako pupunta. Nandyan pa rin sila kahit gumawa na akong kasalanan, nandyan pa rin yung mami at daddy ko. And God is bigger than that. Imagine. Anong mararamdaman ng mami at daddy ko kung sasabihin ko na, Mami, takot akong sumama sa'yo kasi baka madisgrasya tayo. It's insulting her. Pag sinabi kong kargado kita, if I got you, I got you. So that's why every time I go out there, guys, lalo na sa business ko, sa bidding ko, if alam kong mananalo ako, sasabihin kong mananalo ako, I trust Him. Hindi ako nagda-doubt. Kaya nga pag nagtatanong kayo ng mga blessings sa buhay, huwag kayong magsabi na, please bless me, Lord. Please, Lord, sa akin na to, Lord. Bigay mo sa akin to. No. You say you claim it. Sasabihin mo, akin to, Lord. Thank you, ha. Ganun yun. Claim mo siya sa sarili mo. Every morning, every time you wake up, you claim it. Nasa circle ako kung kilala nyo si Benny Hinn. And every time after nagpe-preach siya, nasa likod ako, nasa green room kami. Guys, miracle is happening in front of me. Basta lang maniwala yung mga tao. Imagine yun, naniniwala kayong mananalo kayo sa loto, naniniwala kayong mananalo kayo sa sugal, pero hindi kayo naniniwala kay God. There's something wrong with your life. Nakapunta na ako ng Cotabato City, guys. Nakapunta na ako ng Palhi. Nakapunta na ako ng Coronadal City, General Santos City, Davao City. Ang dami ko napuntahan. Sabi ng mami ko, lagi niya sinasabi na, Nak, baka mabaril ka dun, maano ka dun, ganito. Lagi kong sinasabi na, are you insulting God? Are you insulting Him? He got my back. He's always with me. Kung oras ko. It's what God is thinking right now. If every time na wala kayong tiwala sa Kanya, I'm the one who created you. I'm the one who give you life. Tapos ngayon, takot na takot ka. You have fear to go out. Don't be fearful, guys. Huwag kayong matakot. And you have to be confident sa sarili ninyo. Kanya-kanya tayong beauty. Kahit feeling ng iba, hindi tayo maganda sa standard nila, sa sarili natin maganda tayo. Kasi gawa tayo ng may kapal. Magtiwala kayo sa sarili ninyo at magtiwala kayo sa Kanya. Ang sarap sa feeling nun ni God. So mas lalo pa siyang, alam mo yun, mas lalo siyang mamahalin ka niya, gagabayan ka niya. Kaysa puro ka doubt. Hindi ko kaya to, wala akong self-confidence, hindi ako napanganak sa mas mayaman na pamilya. Mahirap kasi ako, lumaki ako sa hirap. Guys, research kayo online, nandyan sa Google. Yung mga taong yumaman na nag-start sa wala. Lahat yan nag-start sa wala. Kayo lang yung utak nyo lang ang kailangan i-change. Poverty is not the reason why you're just gonna stay there. You have to go out from your comfort zone. Start loving yourself. People around us, they don't matter. Kahit karelasyon mo, kahit mamit daddy mo, lahat yan mawawala. Imagine our life. Ako lang yung magpapabago sa buhay ko, hindi kayo. Sarili ko yung nagpabago sa akin. It's not because of you. It's not because of my karelasyon. It's not because of my ka-RP. It's not because of other people. It's me. Ako yung nagpabago sa sarili ko. Nobody's gonna change for you but ikaw. Ikaw yung magbabago ng buhay niyo.